kabutika, as pharmacist and pharmacy owner, isa sa ikinatutuwa talaga ng puso ko kapag nasa-serve namin ng maayos at kumpleto yung mga stocks na kailangan ng mga pasyente namin. Sa totoo lang, ang dami pang kulang sa butika namin compared dun sa mga kilalang butika. As in, sobrang dami pang walang, anong tawag dun? Marami pang mga item na wala sa amin na meron sa kanila. Gets nyo ba yun? Pero minimake sure ko naman kung ano kailangan ng community ko or something na nasa paligid ko, ayun yung napro-provide ko. So yun na nga, ito nga, samahan nyo akong mag-unbox. 2 box to, kakadating lang. Galing Manila. Mid Pharma yung aking supplier, tapos pinadala ko na lang via bus ship, bus. Samahan nyo akong magbukas. Mindset ng ibang tao, pero hindi ko nila lahat ha. May mga ibang tao lang naman na kapag may negosyo ka, akala mo sobrang daming pera, anytime, pwede ka makapagbigay sa kanila, kapag humingi sila sa inyo, or paihiram naman ako, pautang naman ako, Mars, kailangan may paihiram ka sa kanila, be. Sa mga negosyanteng katulad namin, hindi kami pwedeng mawalan ng pera kasi namumuhunan po kami, pinapaikot namin yung pera para alam nyo lang. Kaya ako namang tumulong, pero hindi po lahat kaya kong tulungan. May limitation po, hindi pa po ako ganun ka milyonaryo, para itulong lahat ng mga kinikita ko sa butika, pero yun na-share ko lang yan. Ito yung mga kinuha ko. Kumuha na din ako ng acetylcysteine. Kung familiar kayo, very vlogger tayo dyan. Yan, acetylcysteine, dinamihan ko na kasi ang daming nagre-reseta ng ngayon na ganito. Parang maraming inuubo. Pansin nyo ba? Season ngayon ng ubo-ubo, sipon-sipon, yan. So, kumuha ko ng napakarami. Papakita ko din sa inyo iba. So, ito, mucolytic ito, para sa mga ubo na may plema. Kailangan ng reseta kapag bibili nito, ha. Kumuha din ako ng mga syrup para naman to sa ubo, sipon, tapos baradong ilong. Carbocysteine para sa ubong may plema. Parang puro ubo yung inano ko. Kasi ito din, no. Para sa ubo din naman ito. Anti-tussib, ubong walang plema, yung dry cough, tapos makating lalamunan. Kumuha din ako ng antibiotic. Tapos, yan, celecoxib. Then, open ko tong isang box. Yan. Hindi na ako nabigla sa mga order ko. Kasi ako yung order nito. Ito yung literal na unboxing. Uy, kapag mag-check kayo ng mga item, lalo na sa mga kabutika ko dyan, huwag kayo magiging kampante sa mga pinapadala nila. For example, tignan nyo yung invoice, lagi nyo titignan yung batch number, expiration date, kasi may mga ibang item, kahit Manila pa galing yan, yung iba talaga hindi tugma. So, kapag nearly expiry yung binigay sa inyong item, tapos yung nandito iba, hindi nyo na mapapalit yan. So, yan. Ito yung mga kinuha ko, antibiotic. Yan, pampausok, ganyan. Losartan. Kumuha din ako ng azithromycin. At marami pang iba. So, ito yung sinasabi ko na i-check nyo lagi yung invoice nyo. Tulad nito, Loratadine. Expiration date dito is 3/24. Dito sa invoice nila, 6/2/23. So, hindi talaga siya tugma. Ililimitahan ko pa man din yung mga nearly expiry dito sa butika namin. Baka isipin kasi ng mga customers namin kapag nearly expiry is hindi fast moving yung product namin. Though meron naman kami mga nearly expiry dito sa butika, hindi may iwasan yun. Pero ito kasi bagong dating tapos nearly expiry. Ayun yung iniiwasan ko talaga. So yun lang naman, kaway-kaway sa mga nagbubutika dyan. Kumusta kayo? Kumusta ang benta ngayon tag-ulan? I-comment nyo naman sa ating comment section. Yun lamang po. Bye!